anniversary sa PBA, Philippine Basketball Association, na kung saan talaga namang napunta, naimbitahan tayo dyan sa kanilang pagdiriwag. At ang saya-sayang, ang daming mga blast from the past. Kasi nga po, nagsimula po ako dyan sa mundo ng sport, particular sa PBA nga po, noong 1986. Actually, simultaneous 86, 87, towards 87, nagso-showbiz na kasi nga po nung tinayo namin nung 1989 or 88 yung Slam Dunk Productions na kami ang namamahala kasama ang yumaong Sinap Gutierrez sa karera ni Alvin Patrimonio. Yun na yung time na talagang super active kami. But anyway, ang saya lang makita, yun na nga, mula kay Alvin, kay Mon Fernandez. Si Mon Fernandez, kung natatandaan ko pa, yun ang pinakaunang-unang write-up o article na naisulat ko sa sports na lumabas sa Sports Weekly magazine. Feature ko yun sa kanya na grabe pa, ano pa ako noon, second year college sa UP Mascom, and through a friend na talagang chinismis ko na, no, yung asawa kasi niya, Marisa ang pangalan, kaibigan ng isang naging teacher ko sa Mascom, na ex-wife po yun ni Mon Fernandez, na tumulong para mas, kasi nung araw talaga, hindi mo basta-basta nakakausap yung mga Jaworski, Fernandez, mga legends talaga. Nung mga time na yun, talagang mga big stars na sila. So, binigyan ako ng pagkakataon, no, na-interview ko siya. Ang haba-haba, siguro inabot ako ng mga isang oras by interview, pero ang lumabas lang sa feature ko, 2 pages lang na nata. Pero ang saya, that was quite an experience na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Kasi sabi ko nga, si El Presidente Mon Fernandez, ang isa sa mga iniidolo ko, with all due respect sa kanigan niya na si dating Senador Robert Jaworski. But anyway, nagkita kami doon, si Alvin nga, si paring Benji Paras, Ronnie Magsanok, Jojo Lastimosa, Jerry Cordillera, Al Solis, Boy Cabahug, ang dami pa nila. Tapos yan, sila Jeffrey Carriazo, Asi Taulava, Gerald Isplana, si Bong Hawkins, ang dami-dami talagang, alam mo, kasi nung naging PBA writer po ako at sports writer ako, naging mga kaibigan ko yan. Yung iba pa nga po dyan, naging kumpare ko, kagaya nga nito ni Alvin. At talagang, lalo kami ni Alvin, na ang dami rin namin pinagsamahan in and out of showbiz, in and out of basketball, kasi nag-showbiz siya, tapos may mga ilang commercial siya sa Lipovitan, yung Giftgate, na talaga naging bahagi din po tayo. But anyway, going back to the 50th anniversary, ang ganda nung show, kasi syempre bilang TV5 na yung coverer nila at malaking bahagi din dyan yung Media Quest at itong kumpanya ni MVP Manny V. Pangilinan bilang siya yung nagmamay-ari ng tatlong PBA teams, tatlo ba o dalawa na PBA teams. Ang ganda ng presentation, very world-class at very, kumbaga, 21st century, 2025 na So, ando doon yung sina Randy Santiago, Martin Rivera, Gary Valenciano, si Bamboo, na ilang beses din namin nakakasama yan sa mga PBA events nung mga 80s and 90s. O diba? Ganun na tayo katataga. 90s naman si Bamboo. And sina Maha Salvador at yung mga sina Sue Ramirez, tapos si Atiza Manalo, yung panlaban natin sa Miss Universe, at marami pang ibang personalities and mga leaders sa gobyerno na talaga naman mga big fan din nung PBA nung araw. Kasi ngayon talaga po, sasabihin namin direct, although hindi na kami masyadong active, hindi masyado meaning, hindi na yung regular na kino-cover namin ng basketball kasi nag-shift na kami sa volleyball at ibang aspeto ng sports dito sa bansa. Yung basketball, siguro pag mga championship na lang may nanonood, and basketball, mas active kami sa mga UAAP and NCAA, di ba? NCCA tuloy. NCAA na collegiate basketball. So, with all due respect, nakikita talaga namin yung malaking difference. Although nakakalungkot lang na although punong-puno, nakita namin ulit na punong-puno yung Big Dome, Araneta Coliseum, na usually naman talagang ganun lagi nangyayari pag may mga PBA big event. Pero hindi na siya kagaya nung dati na talagang yung patronage,
yung sigawan, tilian, talagang sa bawat player, mararamdaman mo na mga big celebrities ang turing sa kanila. Although nakakatuwa na makita ko rin yung mga old-timers, mga original na mga grupo ng mga bading at mga kaibigan natin na talagang kumagrarara nung araw, nakikipagbardagulan. Tapos yung mga dating nasa technical committee, gaya ng mga referees, mga coaches, ang sarap din nila makausap pa. Tapos lahat sila sasabi, bakit ikaw hindi nagbabago itsura mo, chichucho, after 20 plus years, ganyan ka pa rin, chichucho. And yun na nga, 20 plus years. So parang sinasabi namin, wow, halos mahigit 2 dekada pala kami naging bahagi ng PB at gusto naming i-claim daw talaga na yung mga bardagulan that time. Kasi may style kami nun doon lalo nung time na talaga namamayagpag ang pangalang Alvin Patrimonio, Jericho Diniera, Jojo Lastimosa, Johnny Abarientos, Benji Paras, etc. na yan. Talagang Dennis Espino, Marlo Aquino, yan, grabe yan nung araw, Daniel Defonso, na talagang nag-o-organize kami ng mga fan club. Tapos, Ronnie Magsano, tapos, alam mo ako, binabayaran ko yung parehong kampo. Ito sikreto ko to trade secret ko to. Kunwari grupo ni Ginebra versus grupo ng San Miguel. Pareho kong binabayaran yan. Bilang ako PR, kunwari hawak ko si Ildefonso, kalaban niya yung isang grupo din, hawak ko din yung pini-PR ko. Bibigyan ko ng parehong budget yan. Yung mga fans na yan para magbardagulo, magsigawan. Basta nothing personal, walang mga murahan na kagaya ng mga nakapapanood natin sa social media, pero ibang klase yung bardagulan nung araw, parang acting na ewan. And sabi ko nga, wow, ang sarap palang alalahanin kasi yun na nga, maging bahagi ka ng ganon, tapos nire-recollect mo o nire-recall mo yung mga ganong experience, ang saya-saya lang. Tapos, di ba naalala ko, minsan nakwento ko sa inyo dito yung si Senator Leila Barros ngayon ng Brazil, na volleyball naman sa Grand Prix, na nasa akin nga niya binigay yung ID niya ng Grand Prix, na pinarmahan niya, na after those years, sobra pa rin. At tuwan-tuwa ako na nakita ko mga 20 plus years ago na may mga fan na talaga nagbitbit ng mga magazines na nandoon yung column ko, yung mga sinusulat ko doon. Ang sarap-sarap sana nga, kung hindi dahil sa mga corrupt na mga flood control, mga baha-bahay na siguro naisalba ko man lang yung mga ilang kopya ng mga magazines. Kasi halos lahat ng magazines nung araw, sinulatan ko na showbiz and sports ang ating tinatalakay doon. Yun, asaya lang. So, sa 50th anniversary ng PBA with the Commissioner Willie Marshall, na kumpare po natin, kaibigan natin, at nung araw, chismis ko naman ito, nung araw kasi siyang head ng statistics group kasama niya doon sina Manong Joe Concepcion, tapos ngayon sina Fidel Mangonon, at marami pang iba. Nung araw kasi, habang nag-iintay kami, kunwari ang game alas 4 pa, 12 o'clock pa lang. Doon na kami nagla-lunch, tapos na kami noon, nagtutong-itong-it, nagkukwentuhan, chismisan, yun hanggang umabot na dun sa game na ang saya-saya ng mga experience sa ganun. Plus, pagkatapos ng game, biglang nagkakaayaan ng mga boys na konting nomo-nomo, di ba? Inom-inom, kwento-kwentuhan, tapos ang saya ng buhay noong araw. And this was during the 80s, mid-80s hanggang 90s, kasi hanggang 2002, nasa PBA pa ako yun Nag-shift na lang ako nung nasa ABS na ako ng mga 2006, 2004, 2006 after ko mag-Warner Brothers. So ang saya lang i-recall. Tapos andito pa rin itong mga kaibigan natin. Although yung mga iba, pumanaw na, yumao na, napagkukwentuhan na lang yung mga magagandang mga bagay na naranasan. But still, ang mga manong ko ngayon sa PBA, lalo yung mga ilang pangalan na nabanggit ko na nandoon present during the 50th anniversary, ay makikitaan pa rin natin talaga na buhay nila yung basketball at yung sport. At yung iba nga, tumawid man sila sa mundo ng showbiz, tumawid man sila sa mundo ng politics, pagbalik nila ng PBA, iisa silang pamilya. At yun ang masaya at masarap na alalahanin. And ito po kami sa Unbettable Channel. Kaya nga ako naging unbettable. Sa unbettable dahil nga po dun sa basketball at unbet. Yun na yun. Sikreto doon. Unbet Nabus po, nagpapasalamat at kino-congratulate po uli ang Philippine Basketball Association sa kanilang pagdiriwang ng 50th anniversary mula sa produksyon hanggang sa mga technical. Pero kami dun sa executive at dun sa mga players mismo kasi yun naman po talaga ang direkta naming nakakausap, nakakasama at nakakasalamuha at nagiging kumpare, kapamilya, kapatid, kachokaran at ka-etc. Unbet Nabus, maraming salamat.